Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig. Ako si Clarice Villanueva. Sa mata ng lahat, masaya akong asawa ni Adrian. Successful na negosyante, maginoo, perpekto. Sa mga social gatherings, magkahawak kamay kaming pumapasok, laging magkatabi sa mga litrato at palaging may ngiti sa mukha. Sa Facebook at Instagram, puno ng mga larawan naming dalawa, mga biyahe sa ibang bansa, kape sa mamahaling coffee shops, at mga simpleng sandali na parang perpekto sa mata ng iba. Pero ang hindi nila alam, may isa pa akong apelyidong hawak. Tama kayo, may isa pa akong asawa, at hindi kami kailanman naghiwalay sa papel. Bago ko nakilala si Adrian, kasal na ako kay Danny. Siya ang unang lalaking pinaglaban ko kahit tinutulan ng pamilya ko. Hindi siya mayaman, pero puno ng pangarap ang puso niya. Noon, sapat na sa akin ang simpleng buhay namin sa maliit naming apartment. Basta magkasama kami. Sa bawat umaga, gigising akong naririnig ang mahina niyang "Good morning, mahal," habang nagluluto ng kape. Hanggang sa dumating ang mabibigat na pagsubok sa buhay namin, naubos ang naipon namin, nagsimula siyang mabigo sa negosyo. Isang gabi, habang magkatabi kami sa mesa, mahina niyang sinabi, "Clarice, kailangan kong subukan sa abroad. Para sa atin to, para sa kinabukasan natin." Tumango lang ako kahit mabigat sa dibdib ko. Sa una, araw-araw ang tawagan, madalas ang video calls. Pero habang tumatagal, lumalayo rin ang pagitan namin. Hindi lang sa distansya, kundi pati sa damdamin. Hanggang dumating ang mga buwang wala na akong naririnig mula sa kanya. Makalipas ang 2 taon, halos wala na akong balita kay Danny. Walang tawag at wala ring mensahe. Dumating si Adrian sa buhay ko, sa panahong mahina ako. Isang kliyente sa event na hinawakan ko, matalino, maayos magsalita, at higit sa lahat, marunong mag-alaga. Sa unang pagkikita pa lang, sinabi niyang, "Hindi ko alam kung bakit, pero parang matagal na kitang kilala." Sa una, simpleng pagkakaibigan lang. Tinutulungan niya akong magbukas ng bagong negosyo, tinuturuang mag-invest. Minsan, ihahatid niya ako pa uwi at sasabihing, "Siguraduhin mong nakakain ka, Clarice. Ayokong magpuyat ka nang walang laman ang tiyan." Hanggang isang gabi, matapos ang isang meeting sa opisina, lumapit siya sa akin at sabay sabi, "Clarice, hindi ko alam kung tama bang sabihin ko to, pero ayokong palampasin ang pagkakataon. Gusto kita." Tahimik lang ako noon. Alam kong may hindi tama, pero wala rin akong lakas para itulak siya palayo. Sa loob ng 1 taon, lumalim ang relasyon namin ni Adrian. Nang alukin niya ako ng kasal, pumayag ako. Sa isip ko noon, wala na si Danny. Baka may sarili na siyang pamilya sa ibang bansa. At sa puso ko, gusto ko na rin ng katahimikan at katiyakan. Sa araw ng kasal namin, habang nakatingin ako sa kanya, naramdaman kong parang may kulang. Pero hindi ko pinansin. Sa papel, si Adrian ang legal kong asawa. Siya ang kasama ko sa bahay. Siya ang kaagapay ko sa lahat ng okasyon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakabaon ang isang lihim na kahit ako, minsan, hindi ko kayang tanggapin. Isang hapon, habang nagliligpit ako ng mga lumang dokumento sa study room, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, para akong tinamaan ng matinding pagkabigla. Si Danny, nakangiti, pero may lungkot sa mga mata. Marahan niyang sinabi, "Matagal kitang hinanap, Clarice." Napahawak ako sa dibdib ko. "Danny, akala ko, hindi ko na natapos." Parang bumalik lahat ng alaala sa isang iglap. Ang mga unang pagyakap, ang mga pangakong hindi kami bibitaw, at ang araw na umalis siya para maghanap ng mas magandang buhay. Hindi ako nawala, sambit niya, at hinding-hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Sa sandaling iyon, alam kong mula sa araw na yon, magsisimula ang isang kwentong hindi ko na kayang kontrolin. Pagkatapos ng araw na muling nagpakita si Danny sa pintuan ko,
Sinubukan kong takasan ang anumang koneksyon sa kanya. Lahat ng tawag niya, tinanggihan ko. Kapag lumalabas ang pangalan niya sa screen ng telepono, nanginginig ang kamay ko bago pindutin ang decline. Pinipilit kong kumbinsihin ang sarili na wala na kaming relasyon, na si Adrian na ang mundo ko ngayon. Pero sa bawat pagtanggi, mas lalo lang tumitindi ang kaba at kakaibang pananabik na ayaw kong aminin. Isang gabi, habang nasa opisina si Adrian para sa isang late meeting, nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang cellphone. Nag-vibrate ito at bago ko mapigilan ang sarili, sinagot ko. Sa kabilang linya, narinig ko ang mababa at pamilyar na boses ni Danny, halos pabulong, para bang kabado na may makarinig. Sinabi niyang asawa pa rin niya ako, na walang nagbago, at kahit anong gawin ko, sa kanya pa rin ako babalik. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Biglang bumalik sa alaala ang mga gabing magkahawak kamay kami sa maliit naming apartment, nagtatawanan sa ilalim ng mahinang ilaw. Ang init ng kape sa malamig na umaga, ang mga pangakong hindi bibitaw. Lahat iyon, muling bumangon mula sa limot. Ilang araw matapos ang tawag na iyon, muli kaming nag-cruise ng landas. Nasa coffee shop ako, abala sa laptop at mga papeles para sa event ni Adrian, nang maramdaman kong may umupong pamilyar sa harap ko. Si Danny. Mas maayos na ang pananamit niya ngayon. Navy blue na polo shirt, bagong gupit, may kumpiyansa sa bawat kilos. Pero ang mga mata niya, pareho pa rin, puno ng alaala at tanong. Bago ko mabigkas ang pangalan niya, mabagal niyang hinawakan ang mukha ko. Mainit at pamilyar ang pagdampi na iyon, puno ng damdaming matagal kong itinago. Sabi niya, naaalala ko pa ba kung paano ko siya tinitingnan noon? Ang mga salitang iyon, kasabay ng malalim niyang titig, ay muling nagpagulo sa pusong pinipilit kong pinapakalma. Ramdam ko ang bigat at bilis ng pintig ng puso ko. Alam kong hindi tama. May asawa na akong iba. Pero sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Hinayaan kong manatili ang kamay niya sa mukha ko, kahit alam kong bawat segundo ay dagdag sa bigat ng aking konsensya. Sa paligid, parang naglaho ang lahat ng tao at tunog. Ang natitira lang ay siya at ako, at ang tanong na paulit-ulit sa isip ko, bakit ngayon siya bumalik? Bakit sa panahong akala ko'y ligtas na ako sa kanya? Naglakad kami palabas ng coffee shop, naglakad sa malamlam na ilaw ng parke. Umupo kami sa parehong bench kung saan minsan kaming nag-date bago siya lumisan. Sa mababang boses, sinabi niyang hindi siya tumigil sa pag-iisip sa akin kahit isang araw, kahit sinusubukan niyang maging matatag. Ang sagot ko, mahina at nanginginig, ay na may asawa na ako. Tumawa siya ng mahina, walang sigla, at sinabing alam niya, pero sa mata ng batas, siya pa rin iyon, at sa puso ko, siya pa rin daw. Wala akong naisagot. Sa pinakaloob-looban ko, ramdam ko ang pangamba sa katotohanan at ang pangambang dala rin ng kasinungalingan. Bago kami maghiwalay, hinawakan niya ang kamay ko at mahigpit na pinisil. Walang salita, pero malinaw ang mensahe. Hindi pa natatapos ang lahat. Habang naglalakad ako pa uwi, ramdam ko ang bigat ng gabing iyon. Parang pinto ang matagal ko nang isinara ang muli niyang binuksan. At ngayong nakabukas na, hindi ko alam kung kaya ko pa itong isara muli. Akala ko kaya kong itago si Danny. Pinilit kong paniwalain ang sarili ko na kontrolado ko pa ang sitwasyon na walang makakaalam sa amin. Ngunit mula nang muli kaming magkita, ramdam kong unti-unting nabubunyag ang lihim sa mga puwang ng katahimikan. Sa bawat text niyang hindi ko sinasagot, sa bawat tawag na pilit kong binabalewala, mas lalo lang tumitindi ang pangamba at kakaibang pananabik sa loob ko. Isang gabi, habang abala ako sa kusina, hinihiwa ang mga gulay para sa hapunan. Naramdaman ko ang presensya sa likuran ko. Paglingon ko si Adrian. Tahimik, mabigat ang tingin, hawak ang cellphone ko. Sa screen, nakalitaw ang litrato namin ni Danny sa loob ng kotse. Magkadikit ang mukha, magkahawak kamay. Parang biglang lumamig ang paligid. Sino to, Clarice? Malamig niyang tanong, malalim ang tono, ngunit puno ng bigat.
Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko sa kutsilyong hawak ko. Bago ko pa mabigyan ng paliwanag, isang matinding katok ang gumambala sa amin. Tumayo si Adrian, naglakad patungo sa pinto, at nang buksan niya ito, bumungad si Danny. Matapang ang tindig, tuwid ang likod, at malalim ang titig. Parang sundalong handang pumasok sa labanan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala pang salitang binibitawan, pero ramdam ko ang tensyon sa hangin. Pumasok si Danny nang walang paanyaya, tumigil sa gitna ng sala at nagsalita ng mabagal ngunit matatag. Ako ang asawa niya, bago ka pa pumasok sa buhay niya. Parang lumiit ang mundo ko. Tumigas ang panga ni Adrian at sa mabagsik na tono binitiwan niya. Umalis ka bago ako mawalan ng pasensya. Ngumiti si Danny, mabagal, puno ng hamon. Pwede mo siyang tawaging asawa. Pero tandaan mo, Adrian, sa mata ng batas, akin siya. Ramdam ko ang init ng tensyon sa pagitan nila. Parang sapat na para sumiklab ang isang apoy na handang lamunin kaming tatlo. Kita ko ang paghigpit ng kamao ni Adrian, halos umumbok ang ugat sa braso, at ang pag-angat baba ng dibdib niya sa bawat mabigat na hininga. Si Danny naman, nakapamulsa, ngunit bahagyang nakasandal pasulong, na para bang handa sa unang bugso ng galaw. Lumabas ka na, mariin, at halos pasigaw na ulit ni Adrian, ang tinig niya'y nanginginig sa galit at pagmamay-ari. Pero hindi gumalaw si Danny. Sa halip, itinapon niya ang isang matalim na tingin sa akin, para bang hinahamon akong pumili sa mismong sandaling iyon. Clarice, sabihin mo sa kanya ang totoo, anya, bawat salita'y parang patak ng gasolina sa apoy. Napakagat ako sa bibig. Ramdam ang kaba na sumisikip sa dibdib ko. Hindi ko magawang tumingin sa alinman sa kanila. Nasa pagitan ako ng dalawang mundong parehong may mahigpit na hawak sa akin, at alam kong anumang salitang bibitawan ko ay maaaring magpasabog ng lahat. Sa huli, sa kabila ng panginginig ng tuhod ko, napalunok ako at bumulong. Halos hindi marinig na totoo ang lahat. Si Danny ang una at tunay kong asawa. Pagkaalis ni Danny, matapos magbitiw ng titig na parabang sumisigaw na hindi pa natatapos ang laban, dahan-dahang humarap sa akin si Adrian. Mabigat ang bawat hininga niya, parang pinipigil ang sarili na sumabog. Matagal na ba to, Clarice? Mababa ang tinig niya, ngunit ramdam ko ang pighati at pangamba sa bawat salita. Nanatili akong tahimik, nakayuko, pilit itinatago ang luhang gustong kumawala. Hindi mo ba naiintindihan kung anong ginawa mo sa akin? Dagdag niya, halos pabulong ngunit nanginginig sa emosyon. Inilapag niya ng mariin ang cellphone sa mesa bago tumalikod. Iniwan akong nakatayo sa sala, parang nauubusan ng lakas ang mga binti ko. Kinagabihan, mag-isa akong nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang mensahe mula kay Danny. Kung akala mo makakaiwas ka, mas lalo lang akong lalapit. Hindi kita iiwan sa kanya. Kasama ng mensahe, may larawan. Kuha mula sa labas ng bahay, ako habang nakatayo sa balkonahe, malinaw na minamasdan niya mula sa dilim. Kinilabutan ako. Pumikit ako ng mahigpit, sinusubukang pigilan ang pangamba na unti-unting gumagapang sa balat ko. Pero sa ilalim ng lahat ng pangamba, may boses na kumakalabit sa puso ko. Boses na nagsasabing hindi ko kayang bitawan si Danny. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit kong naririnig ang boses ni Adrian na puno ng sama ng loob at ang malamig na tinig ni Danny na may halong pananakot. Para akong nakakulong sa sariling tahanan. Hindi sa mga pader, kundi sa mga lihim at kasinungalingan na ako mismo ang nagtayo. Sa bawat pagbukas ng ilaw sa labas ng bahay, iniisip kong baka siya yon, nakamasid. At sa bawat aninong dumadaan, nararamdaman kong papalapit ng papalapit ang sandaling hindi ko na kayang pigilan ang banggaan ng dalawang mundong pilit kong pinagsasabay. Kinabukasan, tahimik ang buong bahay. Wala si Adrian, at sa mesa ay nakapatong ang cellphone ko at isang sulat. Kailangan ko ng oras. Huwag kang aalis. Tinitigan ko ang sulat, naramdaman ang bigat ng nangyari kagabi.
ang malamig na tingin ni Adrian, ang mapangahas na presensya ni Danny, at ang mga salitang hindi ko na mababawi. Para akong hinahati sa gitna, hinahatak ng dalawang magkaibang mundo. Isa'y pamilyar at ligtas, isa'y mapanganib pero totoo. Huminga ako ng malalim, tinupi ang sulat, ipinasok sa bag at lumabas ng walang ingay. Tinawagan ko si Danny gamit ang ibang numero. Nagkita kami sa isang lumang coffee shop sa kanto, amoy pa rin ng bagong giling na kape at lumang kahoy. Naupo siya sa tabi ko, hindi agad nagsalita, pero dama ko ang bigat ng presensya niya. Hindi ko alam kung saan ako tatayo. Sambit ko, hindi na ako lalayo, Clarice. Kung pipiliin mo ang totoo, kasama mo ako. Sagot niya. Marahan niyang hinawakan ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Dahan-dahan ko itong inalis. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil natatakot ako sa lakas ng pintig ng puso ko. Pag-uwi ko, tahimik pa rin. Inilabas ko mula sa drawer ang dalawang singsing. Isa mula kay Danny, isa mula kay Adrian. Sa salamin, nakita ko ang babaeng umiibig, nagkakamali, at lumalaban sa sarili. Tumunog ang cellphone. Mag-uusap tayo mamaya mula kay Adrian, at kasunod ay tawag mula kay Danny. Nasa labas lang ako. 2 pintuan sabay kumakatok. Kinagabihan, dumating si Adrian, halatang mabigat ang dibdib. Mahal mo pa ba ako? Tanong niya. Malalim ang boses at diretsong nakatitig sa akin, para bang hinuhukay ang sagot sa kaluluwa ko. Sa labas, sa gilid ng bintana, alam kong nandoon si Danny. Parang anino na matagal ko nang sinusubukang takasan. Minahal kita. Pero may bahagi sa akin na nauna nang ibinigay sa iba, sagot ko. Halos pabulong, ramdam ang panginginig sa aking salita. Kung pipiliin mo siya, lalaban ako. Pero kung ako, ayusin natin to. Mariin niyang tugon, may halong sakit at panalangin sa bawat salita. Tumayo ako. Mabagal pero totoo. Hindi ako tatakbo, pero hindi pa ako makakapili. Hindi pa ngayon. Paglabas ko, bumungad si Danny, nakasandal sa poste. Handa ka na bang sumama? Handa akong huwag magsinungaling, sagot ko, matatag, pero may halong pangamba. Lumapit siya. Ang init ng hininga niya halos sumayad sa balat ko, ngunit hindi ko tinapos ang distansya. Maghihintay ako, mahina ngunit totoo niyang sambit, parang pangakong mahirap sukatin kung kailan matutupad. Ako si Clarice, at natutunan ko na may mga pusong hindi agad natatapos sa isang desisyon. Minsan, kailangan mo munang hayaang sumabay sa pintig ng panahon bago ka pumili. Kayo mga tagapakinig, kung may 2 asawang hindi mo kayang pakawalan, makakapili ka ba? O hihintayin mo ring maging malinaw ang puso mo? Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.